Espesyal na edisyon ito ng I-24 News English. Ako si Nicole Zetik, live sa Tel Aviv, matapos mapalipad ang Iran ng mahigit 2 dosenang ballistic missiles sa Israel kagabi. Ting target ng Israel ang mga sistema ng depensang panghimpapawid at petrochemical complex sa Iran bilang tugon. Pero hanggang doon lang iyon. Inihayag ng Iran na ititigil na ang mga operasyong militar laban sa Israel, ngunit nagbabala ng mas matinding tugon kung magpapatuloy ang pag-atake ng Israel sa buong Lebanon, lalo na sa timog. Matapos nito, naiulat ang pag-atake ng Israel sa ilang bayan sa timog ng Litani River at tumunog ang mga sirena sa hilagang Israel dahil sa mga projektil na pinakawalan sa tropang Israeli. Tila tapos na ang laban ngayong gabi sa Israel kontra Iran, ngunit susunod na ang diplomatiko na hamon. Nakikipagtulungan sa administrasyong US para matiyak na hindi malilimitahan ng mga negosasyon sa Tehran ang kilos ng Israel sa Lebanon. Mabilis ang mga pangyayari sa rehiyong ito. Para maintindihan ito, kasama ko ngayon sa studio si Ariel Ozeran, I-24 News English Senior Middle East Correspondent. Ariel, inanunsyo ng Iran na kanselado ang lahat ng flight papasok at palabas ng bansa hanggang sa susunod na abiso. Hindi ito normal na hakbang para sa bansang umaasang magkakaroon ng tigil putukan. Anong dapat nating isipin sa mga pinakabagong kaganapan sa Tehran? Ipinapakita niya na inaasahan ng Yemen ang posibleng karagdagang pag-atake ng Israel. Ibig ko sabihin, kung inanunsyo na nila na natapos na ang kanilang mga pag-atake militar sa Israel, ano pa ang ibang dahilan para isara ang kanilang himpapawid? Maliban na lang kung natatakot sila na magpapatuloy pa ang pagganti ng Israel na nagsasabi ng marami tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng Islamikong rehimen. Sa isang banda, ito ang bansang umatake sa Israel. Sa kabilang banda ay sinasara nito ang kanilang himpapawid, samantalang ang himpapawid ng Israel ay laging bukas at ang Israel ang bansang inatake. Kaya may ipinapakitang postura pero may realidad din na pinapatunayan nila sa aktwal na sitwasyon na sa tingin ko ay nagpapakita ng tunay nilang posisyon ngayon. Sa huli, para sa Iran, gusto nitong tapusin na ang bahaging ito ng tensyon at magpakilala ng bagong dinamika ng palitan ng putok sa pagitan ng Iran at Israel. Isang bagay na nakasanayan na ng mga Israeli pagdating sa Hamas sa loob ng halos 2 dekada at ganon din sa Hezbollah sa halos kaparehong panahon. Ngayon, ang Israel ay nasa waling yugto matapos alisin ang agarang banta ng mga proxy na nilikha para protektahan ang Iran at ilayo ang labanan mula sa mismong Iran. Nakikita natin na nabigo ang doktrina ng proxy ng Iran. Sa halip na ang mga proxy ang nagtatanggol sa Iran, ang Iran na ngayon ang nagtatanggol sa mga proxy. Kaya na yon, gusto nitong tapusin ang usaping ito. At nasa Israel at Estados Unidos ng desisyon kung sapat na ang pinsalang na idulot ng Israel at kung napigilan na nila ang pagtatangka ng Iran na magtatag ng bagong equation na ito. Na anumang pag-atake, anumang opensiba ng Israel sa kahit saan sa Lebanon, hindi lang sa Beirut, kundi pati na rin sa Timog Lebanon, ay sasagutin ng mga direktang pag-atake ng Iran sa teritoryo ng Israel. Kaya hindi lang basta tumugon ng Israel sa Iran, kundi mas matindi pa kaysa sa inatake sa kanila nitong nakaraang 12 oras. Ngunit patuloy pa rin itong umaatake sa Timog Lebanon. Sinusubok ang banta ng Iran. At kaya hindi lang basta nababaliwala ang pantatangka ng Iran na magtatag ng bagong equation na ito. Pero hindi ako sigurado na ang resulta ng pag-atake nito sa Israel ay ayon sa inaasahan nila, lalo na sa tugon ng Israel at takot ng Iran sa patuloy na pagganti ng Israel. Ariel, manatili ka sa studio at ihatid kami sa susunod na segment mula sa field. Kailangan namin ng update mula hilagang Israel. Kasama natin ang live si Joe Brown, ating 24 News English Correspondent. Joe, sa loob ng Lebanon may mga ulat ng mga pag-atake ng Israel sa iba't ibang bayan at ngayon sa timog ng bansa. Kamakailan may mga sirenang tumunog sa hilagang Israel. Anong nangyayari dito? Ang bilis ng mga pangyayari. May mga sirena ngayon sa Zerit, hangganan ng Israel at Lebanon. Susuriin namin ito at magbibigay ng update kapag nakumpirma na ng IDF. Pero ang huling beses na nagkaroon tayo ng mga sirena ay mga 1 oras na ang nakalipas at ito ay sa Galilee Panhandle.
Ito ay dahil sa pagpapaputok ng Hezbollah ng 3 rocket sa mga sundalo ng IDF sa Timog, Lebanon. 2 ang na-intercept at ang isa ay bumagsak malapit sa mga sundalo pero ayon sa IDF, walang nasawi o nasugatan. Sinabi ng Hezbollah na paputukan nila ang hilagang Israel kapag umatake ang IDF sa Timog, Lebanon at ginagawa nila ito ngayon. Sa paligid ng Tyre, nagpapaputok sila ng mga misil. Nakita natin ang usok sa mga larawan at video sa social media. Mukhang hindi ito tumitigil. Magkakaroon ito ng domino effect kung paniniwalaan lahat ng panig. Kung lusubin ng Israel ang Timog, Lebanon, gaganti ang Hezbollah sa hilagang Israel na malamang mangyari. At kung ganoon nga ang mangyayari, susugod naman ang Israel sa dahiya sa Timog, Beirut. At doon napapasok ang Iran. At iyan talaga ang magiging pinakamalaking problema para sa mga tao sa hilagang Israel. Hindi talaga galing sa Iran ang mga misil, kundi sa Hezbollah. Kapag mula sa Hezbollah, ilang segundo lang bago kailangan magtago sa silungan. Samantalang mula sa Iran, may 5 hanggang 10 minuto sila para makarating doon. Kaya umaasa para sa lahat ng panig pero mas mula talaga ito sa Hezbollah kaysa Iran na siyang sanhi ng pinakamalaking pag-aalala dito. I-24 News English correspondent na si Joe Brown na may pinakabagong balita mula sa hilagang Israel. Babalikan natin siya para sa karagdagang updates ngayong gabi dito sa I-24 News English. Joe, salamat dyan. Mula hilagang Israel, mag-live tayo sa Washington para sa update mula kay Mike Wagenheim, senior US correspondent ng I-24 News English na nag-uulat mula White House. Mike, ano ang kooperasyon na yon kina US President Donald Trump at punong ministro Benjamin Netanyahu? Kagabi, sinabi ni Trump sa Axios News na sasabihin niya kay Netanyahu na huwag gumanti sa Iran. Pero ilang oras lang, umatake pa rin ang Israel sa Iran. Sa tingin mo, ilan dito ang kinokoordina sa Washington? Lahat ito ay kinukoordina sa Washington. Minsan pakiramdam ko na ulit lang ako dahil nagkausap na tayo tungkol dito dati. Magkaiba-iba ang interes ni na Pangulong Trump at punong ministro Netanyahu dahil magkaibang bansa at mundo ang kanilang pinamumunuan. Pero may pagkakaunawaan sa huli kahit na may hindi pagkakasundo sa pagitan ng dalawa kung paano isusulong ang kooperasyon. Walang pagkakataon na binibigyan ng punong ministro ng tinatawag na thumb in the eye o middle finger ang Pangulo at sinasabing wala akong pakialam sa sinabi mo, gagawin ko pa rin ito sa sarili kong paraan. Hindi talaga ganoon ang takbo ng mga bagay. May mga hindi pagkakaunawaan at minsan ay nagkakasundo silang hindi magkasundo. Pero sa huli, ito ay isang magkatuwang na pagsisikap. Kaya naman hindi itinuloy ni punong ministro ang mga pag-atake sa Iran 10 minuto matapos siyang sabihan ni Pangulong Trump na sa kahit anong pagkakataon, huwag mong gagawin ito. Ganun talaga minsan ang mga bagay. Naiintindihan ko na madalas ay may kagustuhan na lumika ng kaguluhan sa media. Kasama na rin kami minsan. Pero hindi ganon gumagana ang ugnayang iyon. May mga pagkakaiba at tensyon pero sa huli na pagkakasunduan o nako-coordinate ang mga ito. Si Pangulong Trump ay may dagdag na pasanin ng tinatawag na plausible deniability na parang ipinapahiwatig niya na, oy, sinabi kong wag pero ginawa pa rin niya. Binibigyan siya nito ng kakayahang itanghi kung saan pwede niyang sabihin sa mga kaalyado sa Gulpo na, oy, hindi ko binigyan ng basbas. Hindi rin ito tahasang pang-aasar sa mga Iranian na parang sinasabi, oy, sinabi kong sige lang. Buo ang suporta ng Amerika sa kanya para mag-react ang mga Iranian. Sa isang banda, panalo lahat. Si Pangulong Trump ay nagmumukhang malakas. Nagkakaroon ng pagkakataon ng punong ministro na magpakitang gilas sa mga taga-suporta, sinasabing kaya niyang tumayo laban sa Pangulong Amerikano. Hindi na kailangan ng Amerika maghanda ng militar para sa direktang reaksyon ng Iran dahil inilalayo ni Pangulong Trump ang sarili niya sa aksyon. Ito ay, sa lahat ng kahulugan ng salita, pinagplanuhan. Sige Mike, anong ibig sabihin nito sa panalo ng Amerika? Anong pwede nilang gawin dito? Saan ito iniiwan ang mga negosyador ng Amerika pagdating sa nagpapatuloy na usapan sa Tehran? Hindi ko iniisip na inilalagay sila nito sa mas magandang posisyon o mas masamang posisyon dahil gaya ng sinabi ko ng paulit-ulit, wala talagang kasunduan na pwedeng makuha dito.
Wala talagang kasunduan na pwedeng makuha. Ang mga pulang linya na inilatag ng mga Iranian tungkol sa kanilang nuclear program ay hindi talaga kayang tanggapin ni Pangulong Trump sa puntong ito kung sakali man. Ibig sabihin malaking kawalan ito sa kanyang kredibilidad lalo na sa lahat ng sinabi niya tungkol sa mga kailangan para sa nuclear program ng Iran at sa esensya ng pagpapasara nito. Hindi talaga magkatugma ang dalawang bagay na yon. Kaya maaaring magkasundo sila sa ilang bagay, mga kondisyonal na bagay, tulad ng posibleng muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Kahit na magiging napakahirap iyon para kay Pangulong Trump dahil sa pagtutol niya sa pagpapadala na tinatawag niyang mga paleta ng pera tulad ng ginawa ni Pangulong Obama sa mga Iranian na parang binibili ang kanilang kooperasyon. Kaya kahit iyon ay nagiging komplikado. Malayo pa ang pinalakasunduang pangkapayapaan at malaki pa ang agwat. Sa tingin ko, hindi ito naaapektuhan. Sa palagay ko, mas malaki ang epekto nito sa Lebanon at sa kinabukasan nito, sabi ng mga Iranian. Anumang pag-atake hindi lang sa mga suburb ng Beirut at sa lugar ng punong tanggapan ng Hezbollah doon, kundi pati na rin sa kanilang kuta sa Timog Lebanon. Anumang pag-atake doon, anumang uri ng airstrike ay magdudulot ng tugon mula sa Iran. Mas pinapalala nito ang negosasyon ng US, Israel at Lebanon sa pagtatangkang itaboy ang Hezbollah pahilaga ng Ilog Litani at makamit ang anumang kapayapaan sa pagitan ng Jerusalem at Beirut. Iyan ang mas malaking hamon ngayon kaysa sa direktang negosasyon sa pagitan ng US at Iran. Tiyak na isang malaking hamon ito kahit sa mga susunod na oras na patuloy naming susubaybayan. Mike Wagenheim na may pinakabagong balita mula sa Washington. Salamat sa mga update na yan. Balik tayo sa studio kasama si Ariel. Ariel, matapos ang sinabi ni Mike, masasabi ba nating matagumpay na naiublay ng Iran ang front sa Lebanon sa negosasyon o ang pagsubok ay base na sa pinakabagong banta ng Iran na huwag umatake ang Israel sa kahit saang bahagi ng Lebanon, pati Timog Lebanon? Sa kabila ng bagong banta, umatake ang Israel sa hindi bababa sa 6 na bayan sa Timog Lebanon. Nasa Iran na ngayon kung tutuparin nila ang kanilang banta. At kung sasabihin itong tinapos na nito ang mga operasyong militar laban sa Israel, nagbabala ito na anumang pag-atake ng Israel sa Lebanon ay magre-resulta sa mas mabigat na ganting aksyon. Hindi pinansin ng Israel ang banta at inatake ang mga target ng Hezbollah sa Timog Lebanon. Gayunpaman, kung tutugon ng Iran, na itatag na nito ang bagong equation na ito. Kung hindi ito tutugon, nagpapakita lang ito ng lakas, pero hindi naman talaga nagbago ang sitwasyon sa aktwal. Kaya naman, nasa kamay pa rin ng Iran ang desisyon. Sa tingin ko, lumampas na sila sa kakayahan nilang mabbanta sa Israel dahil napatunayan ng Israel na kaya nila itong harapin. Hindi tulad ng ilang mga kaalyado nito sa rehiyon ng Gulf, hindi sila handang tiisin o palampasin ang kahit isang pag-atake ng Iran sa kanilang teritoryo, lalo na kung ito ay walang dahilan. Dahil hindi mo masasabi na may tamang dahilan ng Iran para atakihin ang Israel kapag ito ay tumutugon lang sa pag-atake ng Israel sa Lebanon. Walang wasong dahilan doon. Kaya ito ang pagsubok ngayon. Sinubok ng Iran ang Israel. Ngayon, sinusubok ng Israel ang Iran at nasa Iran kung mapapatunay nilang hindi lang sila salita. O kung ito nga ba ay isang bagong equation na ipinatutupad ng walang kahit anong puwang para sa kanila. Ariel, paano ang iba pang proxy ng Iran gaya ng Houthi? Nagpalipad din sila ng ballistic missile papuntang Israel kanina. Nagpahayag din sila na simula ngayon, anumang galaw ng Israel sa Red Sea ay tatargetin nila sa pag-atake. Hindi nila ito iniugnay sa Lebanon. Naglabas lang ang pahayag ang mga Houthi na muling kabilang ang Israel sa kanilang target. Pero sana ay naglabas na sila ng ganung pahayag nitong nakaraang 3 buwan, 6 na buwan, o 1 taon mula nung huling digmaan ng Israel at Iran. Hindi nila ginawa yon. Maisip mong bakit na yun lang nila ito ginawa? Bakit na yon? Dahil sinusubukan ng Iran na buhayin muli ang kanilang proxy doctrine, sinusubukan nilang ipakita ang pagkakaisa sa mga larangan. Pero ito talaga ang kanilang layunin. Ang talagang ipinapakita nila sa labas ay kabaligtaran ng kanilang sinasabi. Tulad na sinabi ko kanina, ang mga proxy ng Iran ay nandoon para ilayo ang labanan mula sa Iran.
Tintarget na yon ng Israel ang Iran. Kaya ang sinusubukan gawin ng Iran ay buhayin ang mga proxy nito sa paraang maililihis ang atensyon ng Israel. Pero ang atensyon ng Israel ay nakatutok talaga sa Iran at pagkatapos ay sa mga proxy. At nakikita natin na sa kabila ng mga banta ng Iran, sa kabila ng mga banta ng Houthi, nagpapatuloy pa rin ang Israel sa kanilang doktrina ng depensa. At iyon ay alisin ang banta ng Hezbollah anumang mga ingay sa paligid na maaring marinig. At yan ang naririnig natin mula sa mga Houthi. Posible na tumugon ang Israel dito. Kahit nasabat ang pag-atake ng mga Houthi, nagbigay pa rin ito ng kaunting pahinga sa Israel. Upang magpasya, marahil ay hindi tumugon sa ngayon at tumugon na lamang sa ibang pagkakataon. Sa huli, sinusubukan ng Iran na ipakita na ang mga proxy nito ay buong lakas, ngunit ang realidad sa aktwal na sitwasyon ay malayo rito. Sige, alamin pa natin ang tungkol sa pangunahing proxy ng Iran na Hezbollah. Kasama natin ngayon si retired Major Shadi Khalul, eksperto sa Hezbollah at dating Security Zone Officer sa South Lebanon mula Upper Galilee, Israel. Ngayon, retired Major Khalul sa pamamagitan ng pag-atake sa Israel bilang ganti sa mga pag-atake sa Lebanon. Gusto kong malaman kung ano ang mensahe ng Iran sa Hezbollah. Paano naapektuhan ng suportang ito kung paano kumikilos ang grupong terorista sa Lebanon ngayon na may ganap na suportang militar mula sa Iran? Sa tingin ko, sinusubukan ng Iran na magbigay ng senyales sa Hezbollah at pati na rin sa mga tao sa Lebanon na palakasin ang Hezbollah sa Lebanon matapos itong humina dahil sa mga pag-atake at pangbobomba ng Israel sa kanila. At matapos kunin ang Bekaa Zone at rehiyon at ang mga tunnel na natuklasan doon. At talaga namang papunta rin kami sa Nabatiya sa South Lebanon. At ito ang pangunahing kuta ng Hezbollah sa South Lebanon. Kaya nararamdaman nilang kailangan nilang palakasin muli ang Hezbollah at ipakita na tinutupad nila ang kanilang pangako sa kanila. Kung aatakehin ng Israel ang Beirut, makikialam kami para sa inyo. Ngayon, talagang nadudulot ito ng problema sa kanila. Sa loob ng komunidad ng Shia sa Lebanon na nakatira sa Jabal Amel, Timog Lebanon, na lugar na isang security zone. Dati sinasabi nila na mas hindi mahalaga ang buhay namin kaysa sa mga nakatira sa Shia sa Beirut. Kaya nadudulot din ito ng ilang problema at reklamo nila laban sa Iran ngayon. At sa tingin ko, sa huli, hindi namin papayagan ng Iran na muling buuin ang tinatawag naming isang front ng Iran. Ang ibig sabihin ng front ng Iran ay mula Iran, Iraq, Lebanon hanggang Houthis na sabay-sabay nilang atakehin. Iyan ang pilit nilang binubuhay ngayon. At binibigyan namin sila ng babala sa pamamagitan ng patuloy na pag-atake sa South Lebanon na hindi namin lalaruin ang laro ninyo. At patuloy naming atakiin ang Hezbollah hanggang sa isuko nila ang kanilang mga armas at payagan ng mga Israeli at Lebanese na magkaroon ng malaya at liberal na mga estado. At talagang malaya mula sa banta ng Hezbollah at ng kanilang mga kasabwat, ang mga kasabwat ng Iran sa reyon. Ano ang epekto nito sa ceasefire sa pagitan ng Israel at Lebanon na naayos ng Washington noong nakaraang linggo? Inasang ang papasok ng armadong puwersa ng Lebanon sa bagong pilot zones sa timog ng Litani River matapos maalis ang Hezbollah. Pwede pa rin ba yon kung hindi susunod ang Hezbollah sa tigil putukan? Tingnan mo, hindi ko alam kung sino ang naniniwalang susunod ang Hezbollah sa tigil putukan. Hindi Lebanese ang Hezbollah. Pasensya na kung madismaya ang iba. Ang Hezbollah ay hindi Lebanese. Mga proxy ito ng Iran, mga Iranian na siyang namamahala sa kanila ngayon at nakikipaglaban kasama nila. At ang mga IRGC ay nasa Lebanon din, tulad ng mga opisyal na namamahala sa grupong Hezbollah na ito. Ang tunay na katapatan nila ay para sa Iran, hindi para sa Lebanon. Wala silang pakialam sa Lebanon. Gusto nilang gawing Islamiko ang Lebanon. Isang proyekto na bahagi ng Iran at wala silang pakialam sa mga Lebanese at sa estado ng Lebanon. Kaya hindi ako naniniwala sa mga usapin ng tigil putukan na ito. Siguro si Trump lang ang naniniwala dito at kaya niyang gawin ito.
o kaya naman ay isa sa mga tagapayo niya. Hindi tayo dapat makipagkasundo o magdeklara ng tigil putukan sa mga terorista dahil lalo lang silang lalakas. At sa totoo lang, bibigyan pa natin sila ng oras para magdaldal ng kanilang mga supply at bala. At magpapatuloy sila sa pakikipaglaban hanggat hindi nila nakakamit ang kanilang layunin. Yung tinatawag nilang burahin ang estadong Hudyo ng Israel, ang maliit na Satanas, at ang dakilang Satanas, ang Estados Unidos ng Amerika. Anong dapat gawin ngayon ng Estado at sandatahang lakas ng Lebanon? Walang magagawa ang hukbong sandatahan ng Lebanon dahil napasok na ito ng Hezbollah. Matagal na napasok ng Hezbollah ang hukbong sandatahan ng Lebanon. Kaya ang umasa na kikilos ang hukbong ito laban sa Hezbollah ay isang ilusyon lang. Ang kailangan nating gawin dito sa Israel ay tiyakin na ligtas ang ating mga mamamayan at ligtas ang ating mga hangganan. At muling mabubuhay ang Galilea kasama ang mga tao nito at magkakaroon ng ligtas at panatag na pamumuhay sa rehiyong ito. Kung hindi natin gagawin ang trabaho, walang ibang gagawa nito. At kung iniisip nila yon, gagawa sila. Narinig ko tulad doon sa balita, may mga ulat na may ilang Amerikano na nagbabalak na magpatakbo o magtayo ng bagong unit sa loob ng hukbong sandatahan ng Lebanon para labanan ng Hezbollah na pamamahalaan ng mga Amerikano at ng ibang mga opisyal ng Lebanese sa ilalim ng direksyon ng mga Amerikano. Magdudulot ito ng digmaang sibil sa Lebanon. At sa huli, ang estadong ito ng Lebanon, naging bigong estado na ito maraming taon na ang nakalipas. Kaya hindi ko iniisip ang mga solusyong yon. Ang tanging solusyon na maaaring gumana para sa Lebanon ay isang bagong rehimen sa Lebanon na maaaring itayo sa mga konfederasyon at federal na pamahalaan na may mga kanton. At kung gusto ng Shia kanton na magpatuloy sa pakikipaglaban, hayaan silang lumaban mag-isa. At ang ibang mga komunidad ay maaaring mamuhay at ipagtanggol ang kanilang sarili mula sa kantong ito na magdudulot din sa kanila ng panganib ng pagkalipol. Sa ganitong paraan, alam natin na ang kalaban natin ay ang Shia kanton lang. At hindi tayo nadadamay sa digmaan o iba pang kanton na pwedeng magdulot ng problema sa Amerikano, Europeo at iba pa. Retiradong Major Shadi Khalil, ikinagagalak naming makasama ka dito sa I-24 News English na yon. Talagang pinahahalagahan namin ang pagbabahagi mo ng iyong kaalaman. Maraming salamat. Walang anuman. Mula sa pinakabagong mga kaganapan sa hilagang bahagi, ngayon naman ay sa gitnang Israel. Narito ang update mula sa aming I-24 News English correspondent Malik Sladin na kasama natin mula sa Tel Aviv. Malik, na yon ay natigil na ang labanan sa Iran. Ano ang epekto nito sa mga tao sa gitnang bahagi ng bansa kung saan ka naroroon? Hindi pa rin ba nagbabago ang Homefront Command Guidelines? Anong ibig sabihin nito para sa mga pamilyang magpapadala ng anak sa mga paaralang sarado pa rin bukas? Ano ang maaari mong sabihin? Oo, epektibo pa rin ang mga tagubilin ng Homefront Command hanggang 8 ng gabi mamaya. Malamang mananatili pa rin ito dahil sa bagong pangyayari at sa pahayag ng Iran na ititigil na ang pag-atake sa Israel. Sa isang banda pero sa kabilang banda, ngayong araw ay isinara ang mga paaralan dahil sa mga bagong pangyayari at sa mga pag-atake ng Iran. At bukas na pagdesisyonan na ito ng Israeli Education Ministry, walang pasok sa paaralan. Pero may malaking tanong kung magbabago ba ito o hindi pagkatapos ng mga kaganapang ito ngayon. Tungkol sa paliparan ng Israel, pati na rin ang pangunahing paliparan, Natbag, ang kasalukuyang tagubilin ay magpapatuloy ng regular ang mga biyahe. Sa ngayon, regular na magpapatuloy ang mga kumpanyang Israeli. Hindi sila tumitigil o nagkakansela ng kanilang mga biyahe kahit na may ilang pagkansela mula sa ilang banyagang kumpanya, halimbawa Wizz Air. At pati na rin ang Fly Dubai na regular ding lumilipad, papasok at palabas ng Israel araw-araw. Inaantala nila ang ilang biyahe pero hindi lahat ay kinansela. May iba pang biyahe kasabay nito. Kaya sinasabi natin na may ilang abala doon pero sa ngayon ang desisyon ng kagawaran ng transportasyon at ng kalihim ng transportasyon ay hindi baguhin ang sitwasyong ito. At mananatiling bukas yon sa ngayon hanggang sa may bagong abiso
kung magpapatuloy man o hindi ang mga pag-atake at palitan ng putok. Ito ang kasalukuyang mga sitwasyon na yon. At ang mga mamamayan ng Israel na nagising bago ang mga sirena o kahit papaano ang babala na ibinigay dito sa sentro ay nagpagising sa kanila sa ibang realidad. Pero sa napakaikling panahon sa loob ng 3 oras, matapos ang 2 ulit ng babala mula sa Israeli Home Front Command at kahit isang sirena na narinig dahil sa mga misil ng Iran. Isa pa dahil sa misil na pinakawalan ng Houthi pero walang naging pinsala. Sa kabutihang palad, walang nasawi at unti-unti nang bumabalik sa normal ang buhay pero nakadepende pa rin ang lahat sa mga susunod na oras. Oo, totoo yan. Lalo na nakita natin ang bilis ng pagbabago ng mga pangyayari sa nakalipas na 12 oras. Blake Sladina, may mga update mula sa Tel Aviv. Maraming salamat sa iyong ulat mula mismo sa lugar.